Karong kabuntagon mga kaigsunan, once again, maayong buntag natong tanan. This morning, ipadayon nato ang disobedience, ika-18 nga series sa atong pagtuon sa disobedience mga igsoon, ug mao ni ang pinaka weapon nga gigamit sa yawa to destroy mankind. Usa ka disobedience nga gibuhat sa creation sa Ginoo na destroy ang tanan. Ang tao mo ni disobey, tanawa hasta ang mga kahayupan na damay, ang kakahuyan na damay, ang nature ba na damay. Maayo kayo ang yawa muguba mga igsoon. Usa ra gyud ang iyang gihilabtan, si Eve. Si Eve ra iyang gihilabtan, then si Eve maunay ni duol kang Adam na destroy ang hinimo sa Ginoo in His likeness, in His image. Mauna kita. So tungod kay na-destroy man, nadamay na ang uban mga kaigsuonan. Unsa hinungdan? Disobedience. So dako kayo ni og kanang kadaot nga mahimo ang disobedience sa atong kinabuhi because until today, mao gihapon ni gamiton sa yawa in order that the believers cannot serve God properly. Disobedience gapon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for giving us your word. And I pray, dear God, that you will bless us with wisdom. Allow us, Lord, to understand your message. And please help me to deliver it according to your will. And speak through me, O God, this morning. And I pray that you will prepare our hearts for your message. And please, Lord, allow us to honor you this morning sa among pag-worship nimo, sa among pagsimba diha kanimo, O Dios. Salamat kayo sa opportunity and all the glory. We are going to give it back to you, O God. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Great Loss Through Disobedience. Great loss. Asa man ni nahitabo sa kinabuhi ni King Saul, mga igsoon. Sa kinabuhi ni King Saul, ang iyang pag-disobey, ang pinaka-permero nga disobedience nga nabuhat ni King Saul sa dihang nahari na siya, mga kaigsuonan. So disobedience may seem small in the moment, but its consequences are always great. Saul's impatience cost him a kingdom, reminding us that obedience to God is never optional. It is essential. Ang pagtuman sa Ginoo, essential. You don't need to choose whether you will obey or not. Pag ang Ginoo musulti, wala na'y daghang istorya, yes, Lord. Dapat ingon ana ta nga mga Kristohanon, mga igsoon. Three things in this message. Number one, the pressure of impatience. Pag impatient ka, pressurizing ang kinabuhi. Because you are no longer following the authority. You are already following yourself. Mga igsoon, kung magsige na tagsunod-sunod sa atong kaugalingon, wa na yun kalinaw, ana. Because we are so easy to sway. Dali ra kayo ta mag-change sa atong kanang huna-huna. Dali kayo ta mo-change sa atong mga plano. Dali kayo ta moguba sa atong mga gipanghimo. Sakto-sakto. It's so easy for us to quit. It's so easy for us to start. And it's so easy for us to stop as well. A lot of people, they are so good in starting, but they are not a good finisher. Daghan mga tao ingon ana nga puro na sugod, pero ang outcome so bad. Kaya wag yun siya kaabot dito sa finish line. Mao na nahitabo sa mga impatient nga mga tao. Because kung pasensyoso lang yun ta, mahuman man yun ta. Wala, believe kay ko na mga artist, mga igsoon nga ang obra nila, ilang gibuhat diha, pila ka tuig.
Tinuig ko na, mao na ang presyo ana mga kaigsuonan. Moabot sag milyon. Tungod kay pila ka tuig na nila gihimo nga kung tan-aw nimo ang mga detalye sa ilahang pag kuan bitaw sa mga brush nila o sa ilahang mga gigamit sa pagdrawing, maka-appreciate yung kagrabiha, mitikuloso kaayo nga pagkahimo. Mo na nga makaingon ka nga grabihag pasensya ani nila kaning mga mananahi. Kung wala kay pasensya mananahi, kagisiun gyud na nimo masayop na sige na ka kanapo na kasigig tangkas amadugay di na nahinayog tangkas. Way pasensya. So believe kay kuana ang mga artist. Believe kay kuana kanang mga mananahi o unsa pa na diha mga kanang bisan na lang kanang tig kanang palita ba? Kanang mga mason. Uy, kung wa kay pasensya ana mga igsoon. Magbaud-baud man ang buko. Ang kaning pagkapasensyoso mga kaigsuonan, bulawan ka na. Dako kay na, bata virtue ang tawag anak mga igsoon, kay dako kay na siya og kahimuan sa atong kinabuhi sa pagkamadinaugon. Ang tao nga dili pasensyoso, pildero sa kinabuhi. Pildero, di ka kahuwat ba? Nakadungog mo sa story mga igsoon, katong nag-count sila, kay nangita sila gold. Sige count, pila na sila katuig, sige count. Kapoy na. Di na ta. Pero, usan na lang di ay ka-foot ang kuwang. Maabot na nila ang ilang gipangita. Patience is a virtue. Pero, dunay pressure. Dili sayon ang pagpasensya mga kaigsuonan. Kay dunay usahay ka naglagot na kay ka pero imo jung gi stretch out gyud nimo ang imong pasensya nagpangagot sad ka Yan nagkurog ang imong mga unod ba kay ano jud ni kung wa pa lang ko nagpasensya, di ba? Gamit kini pasensya oy nga mas fair ang kinabuhi sa uban. Nabilang ka na wa kay pasensya mga igsoon, kuha na kag pistola sa imong balay, unya gisaway-saway ra ka, imo nang bang, bang, bang. Oh. Ngay kahuman, magbasol naman gyapon, dapat di ka magbasol. Muna para, kuhan ba, wa kay basulan ba, pasensya na lang. Kanang road rage. Ha? Kita mo ng road rage mga igsoon, nga way pasensya ang mga tao. Nandasmagan pa. Kasabaan pa. Or ang nakadasmag, kulatahon. So, pa mapagbayad, ana. Kung di na nakalihok. Kanig yung pagkaway pasensya, mga igsoon, dako kayo kadaot sa kinabuhi na. So, si Saul diri, na-pressure siya, nga naman, kinahanglan siya mo decide, pero nakalimot siya that there was an instruction. Mo na kapag impatient ka mga igsoon, makalimot yung ka sa authority. Nga kung musunod lang yung ka sa imong authority, it will help you to be patient. Ano man, it is not you that will make the call. It is not you that will make the decision. Ang imong authority. Pero ang problema mga kaigsuonan, na-pressure man ka, impatient man ka, nakalimot ka, nga naa di ito'y mando. Ikaw na mo'y nibuhat diha. 1 Samuel chapter 10, 6-9. Naadiri ang tudlo, mga kaigsuonan, ni Samuel kang King Saul. In verse number 6 to verse number 9, the Bible says, "And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man." Nalimad ka kanindot, anak, mga kaigsuonan, sa sulti ni Samuel niya. Verse 7, "And let it be, when these signs are come unto thee, that thou do as occasion serve thee, for God is with thee."
Look at verse number 8. And thou shalt go down before me to Gilgal, and behold, I will come down unto thee to offer burnt offerings and to sacrifice sacrifices of peace offerings. 7 days shalt thou tarry till I come to thee and shew thee what thou shalt do. So in other words, wala pa siya ingna ni Prophet Samuel kung unsay iyang buhaton. Ang gitudlo ni Samuel niya, paghuwat. Paghuwat nako didto sa Gilgal, kay moadto ra ko, unsay buhaton ni Samuel? To offer a burnt offerings and to sacrifice sacrifices of peace offerings. Kinsay mo sacrifice? Kinsay mo offer? Samuel. Dili si Saul. Unsay gitulo niya ni Saul? Huwat ako. Unsay gikinahanglan anang magpaabot? Patience. Nahutdan man si Saul ug pasensya mga kaigsuonan. In verse number 9, and it was so that when he had turned his back to go from Samuel, God gave him another heart. And all those signs came to pass that day. Naagyoy proof mga igsoon nga ang gisulti ni Samuel mahitabo. Naagyoy proof. Pero nakalimot siya sa instruction. Ngano man. Look at 1 Samuel chapter 13 mga igsoon verse 8. Kani talagsaon ra gyud kay ni nga magkapariha og number ba, magkapariha og verse ang instruction ug ang iyang diha siya nasipyat mga kaigsunan. Tanawa, asa siya na pressure dapit 13:8 sa Gingos Bible. And he tarried 7 days. Mao gyud giingon ni Samuel. So naghuwat siya 7 days according to the set times that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. Na-pressure siya. Wala, nagbuwag naman yung mga tao, nagkakatag-katag naman eh. Na-pressure siya karon. Pero wala biya siya ingna sa mga tao, ikaw na lang offer diya. Pero politician magud siya. He wants the crowd. Gusto niya nga ang crowd dili magkatag. Gusto niya naa diha. Hold niya mga kaigsuonan. So dili lalim ang pressure nga iyang nadawat diri. Unsa nahitabo? Na late si Samuel. Nakita ninyo? Sometimes ang authority mauwahi. Pero dili pasabot nga ang naa diha mo assume sa authority. Nakuha na to. Did you remember what the queen says sa dihang na late siya sa dako kaayo nga gathering? Sige ingon niya, dili malate ang queen. Sayo lang mo nanganhi. You're just too early. The queen is never late. Ug wala gid sila nagsugod sa seremonyas, hangtod nga niabot ang queen. Amo sa na diri sa simbahan. Dili man mo kapadayon kung musugod mo, di mo kapadayon kay wala man ang mensahidor. Di ba no? So patience is a virtue. Maabot ta. Ang katong leader sa church, mga membro nagkatibulaag naman eh. Kung naman kayo, kanang nagkatag na ba? Sugod ta! I will assume the authority. Sugod ta! Diha nasipyat si Saul. Because he was instructed to wait. Pero, iyang gi overpower
ang authority ni Samuel because Samuel was late. And iyang gitake over ang dapat buhato ni Samuel. Dapat dili to. So dili dapat siya mo decide sa pag-offer sa offering. Mo na problema ni Samuel. Mo na problema ni King Saul. So unsay nakapa-push niya to disobey? Na-pressure siya. Napildi iyang pasensya mga igsoon. Wa na siya kahuwat ni Samuel. Ni Samuel, mo na prophet. Mali. Wala ba siya na late mga igsoon og oras? Dili oras ang late ni Samuel. Mga igsoon. Number 2. The presumption of pride. Pride naman na ang natibuok sa kasing-kasing ni King Saul is pride. Look at 1 Samuel chapter 13 verse number 9 sa sunod nga verse mga igsoon. Ingon si Saul, and Saul said, "Bring hither a burnt offering to me, and peace offerings." And he offered the burnt offering. Pabilib. Hari man ka, dili man ka mo approach sa Ginoo para ana. It should be done by the prophet. Muna ang instruction sa prophet, wala na niya nahinumduman, wala na niya natuman mga kaigsunan because he was pressured by the people and the pride within his heart, mga igsoon, nagbukal-bukal. Ang aso ni Saka na sa iyang ulo. Napuno ang iyahang utok sa pride. Mao ni dili nato ang tugutan. Are you listening? Kay kung panalitan ang authority, wala diha. Unya, bagon siya man wa tay buhaton ani, wa man ang authority. Dapat naagyoy mo barog. Tay pa, dili lagi na mao. Because that is the authority's decision. Only the authority can make the decision. Pariha na sa nasod mga igsoon. Kung ang presidente na late, ang vice magbuot? As long as the president is alive, as long as the president, wala siya na kanabitaw na buang or na missing, dili gud pwede mo assume ang next in power. Mao na mga igsoon. Kung buhi pa ang authority, wa gyud pwede mo decide dire nga dili maoy authority. That is a presumption of pride. Garbo na kaya nako, ako bahala. Kano mga word nga ako'y bahala, mga kaigsuonan? Lahat, kawawa. Mupasalig ka niya, di ka authority. Ako'y bahala, lakaw ta. Ako'y bahala, ako'y manubag. Yung manubag lagi, pero ang tanan may madamay man ang tanan. Diba no? So delikado ni kaning sipyat ni King Saul diri mga kaigsunan, perting luoyag gyud niya mga igsoon kay wa na magyud na bakwi sugod diri. Wala na gyud na bakwi. Okay ba mo? Ngano? Number 3. Ano was number 3? The penalty of disobedience. Naa magoy penalty. Unya may nagpenalty ni mga kaigsunan nga gikuan na siya kanang gipamulta. Wala man sa gipamulta. Tanawag ko sa gingon ni Samuel mga igsoon sa verse 10 to 14. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came. What yun kahuwat si Dudong hari. And Saul went out to meet him that he might salute him. Salot-salot ka pa, nga nahimo na kang salot aning panahon na. Ni-disobey na ka, unya mo timbaya pa ka sa imong gi-disobey. At tanawa ko sa nahitabo,
11. And Samuel said, "What hast thou done?" And Saul said, "Because I saw that the people were scattered from me." Pride. Nag-scattered ang mga tao from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash. Verse 12, Therefore said I, the Philistines will come down now upon me into Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. Gipugos na lang nako ang akong kaugalingon. Kuyaw kay reason mga igsoon. Kay bawgod ta nga ang kaning Philistines kontra man nila. Kaysa maabtan mi sa mga Philistines, ako na lang gipugos ang paghangyo ngadto sa Ginoo. Akong gipugos ang pag-offer sa burnt offering. So, reasonable? Reasonable? Sa tawhanon nga pagunahuna, mga kaigsuonan, reasonable. Ari gud siya. Mo bitong iyang gibuhat kay for him, as the king of Israel, authority sad, reasonable. Hari good ko. So I must have a quick decision in a matter like this. Pero mga igsuon, mas labaw magyong man of God kaysa hari. Di ba? Ang hari kaya makasabaan, ang prophet kaya kasabaan ang hari. O ang hari makuyawan og biyaan og prophet. 13. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Hari ha? Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandments of the Lord thy God, which he had commanded thee, for now will the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. Sayang. Dapat kung ituman palagto siya mga kaigsunan, for now, would the Lord have established thy kingdom of Israel forever. Sayang kaayo kay siya nagununta mo'y hari mga igsoon, pero tanawag unsay nahitabo, verse 14, But now, nidisubay man ka, you did not keep the commandments of the Lord, but now, thy kingdom shall not continue. The Lord had sought him a man after his own heart. Kitsa man eh? David, the man after God's own heart. Nipili siya og lain according sa iyang kasing-kasing, dili according sa pagpili sa mga tao. And the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Importante kaayo ang obedience, mga igsoon. It is never an option. Mao na gikaminusan lang sa mga Kristohanon karong panahona sa church age, gikaminusan nila ang mga pastor sa mga Kristohanon kay ang pastor is just a human. Nano di si Samuel? Unsa din ni siya? Robot? Unsa din ni si Samuel? Gikan sa langit? He was just a human as well. Pero man of God. Gitawag sa unang panahon og prophet. Karon ang mga man of God gitawag sa Ginoo og pastor. I will give you pastors according to mine heart to feed you with knowledge and understanding. Wala na'y priest karon nga muhandol og simbahan. Ang mga priest gibalhin na sa Ginoo ngadto sa mga kabalayan. Kay ang mga amahan maunay gisangunan sa Ginoo sa priesthood. O ang mga pastor, maoy nahimo kintahay propeta karon, nga maoy tighatag sa mensahe gikan sa Ginoo, ihatag ngadto sa mga membro, ug ang mga amahan sa kabalayan o sa matag pamilya, maoy mo padayon dito og tudlo sa ilang panimalay, maoy mahimog pari sa ilahang pamilya.
Mao na design karon mga igsuon. Pero tanawag unsay regard sa mga members, sa mga pastor. Unsa ka importante ang iyang teaching. Daghan na kayong labaw pa ni Saul karong panahon na mga igsoon. Kaya ang pastor, muraraog ka na bitong contestant number 1. Raytan ba? Raytan. Bati man ang wali pastoron da. Graduhan na ito ni pastor og 60. Naunsa ka? Ngano gud taon nga mo na imuhang pagkuhan, mo na wa ka kadawat sa mensahe tungod kay ang imong pagpaminaw, you are a judge. As if you are judging the preacher. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, bisag kinsa pay mo barog diri sa pulpit, giallow, gitagag authority to stand behind the pulpit to deliver the message of the Lord. Listen carefully. Because the Lord hath spoken. Mo istorya ang Ginoo. Kay panaminaw ta? Kung sa ato pa naanan diyan nagunahuna kanang dautan og gunahuna ba kanang rebildi og gunahuna, diha ra di ay sa pulpito. So kung si pastor kung wa diri ako'y barog diha. Uy, wa man katagayg authority sa pastor. So wa kay katungod mo kuan diri, mo diskurso diri. Wa kay katungod maghatag sa imong opinion. Kaya ang pagbarog diri mga kaigsunan is not to deliver what is inside our heart. Ang atong pagbarog diri is to deliver what is inside the heart of God. Iwali na to ang pulong sa Ginoo, dili unsay gusto nato. Mo na siya'y delikado kung ang mahatagan sa pastor o authority na ay wicked intention. Diha sometimes magkagubot ang simbahan. Nakainomdom mo katong nihawa dire. Una nibalhin ngadto sa laing simbahan, gitagaag chance to preach, giingnan ang simbahan, church, gisend out tang tanan. Nalimad ka nanguyog pud tanan. Ang pastor nabiyaan ni kuyog ang mga membro, anay nagpabilin ginagmay. Pero majority nanguyog kay giingnan man, gi-send out mo ta, kitantanan, gi-send out ta. So naghimo siya iyang church. Mo na delikado tagaan nimong chance to stand behind the pulpit. Kanang mag-invite kag mga speaker, unya mawali dihag again sa imuhang teaching. Kita believer man tag tithes. Unya for example, ang mawali diri, mayo na kanang tithes optional. Ay. Unsaon ka na nato ba? Dako kay nagkapakyasan sa pastor nga nag-invite. And to tell you honestly, mga kaigsunan, it is my responsibility to feed you with knowledge and understanding. Not the other pastor of any churches. It is my personal responsibility to teach you, to train you, to mold you diha sa pulong sa Ginoo. Sama ninyo nga mga amahan, sama ninyo nga mga inahan, dili ang inyong silingan mo responsibilidad sa pagpatubo sa imong anak. Sa pagtudlo, sa pagpitol, ikaw nga ginikanan, mao'y responsibilidad, mao'y responsable nga mo train, na mo tudlo, mo badlong sa imong anak sa ilang mga sayop. Mabita na, masuko mo, inyong silingan ay mamadlong. Inyo ding ingnon, unsa man ka, nagpakaon ka na akong anak. Unya, walang kakaibaw, sige ba nagpanghimay imong anak, musig kaon dito sa ila, mo nang nakasaban. Wa nimo gisusi usag, unsay buhaton na ng imong anak dito sa ila. Manayming din naay kaon. Di ba? Unya nakasaban, imong gikasaban ang imong silingan. Mo na ayo sag attack. No? Gibawa usa. Kay part na sa imuhang pag-train sa imong anak kanang di nimo siya labanan,
diha-diha dayon. You need to listen first. Kinahanglan paminaw nimo kay kung sipyat na imong anak, unya gilabanan nimo diha-diha dayon, ang imong anak mga kaigsuonan, mabuild na sa iyang kaugalingon, it's okay to do something bad outside. I will just call my mom. I will just call my dad, my defender. Kay tinuod man na, makakita ta atong anak ni hilak mga igsoon dito sa kamot sa ubang tao. Uy, ang atong unahuna dayon, anak na nako. Pero hinumdumi, dili lang ka amahan or ginikanan, ikaw ang trainer anang bataa. So kung unsay gibuhat anak niya diha, it reflects on you. Mao na imo gyud ang tinuon mga kaigsunan ngano man ni unsa may nahitabo. Dili kay imo dayong ihapak ang imo pagkaginikanan. Kay dili ra ka ginikanan ra. Teacher pug ka. Trainer pug ka. Amen. Ug dunay sugo ang Ginoo mando word for word mga igsoon para sa mga ginikanan, amahan ug inahan. Naay gitudlo ang Ginoo. Ang amahan naay gitudlo ang Ginoo, sa inahan naay gitudlo, asawa naay gitudlo. Unsay buhaton nimo sa imong bana? Ha? Imo ba nang pitulon kung panalitan masipyat? Paminaw mo mga asawa. Will you be the judge of your husband? Kung ang imong husband masayo? Unsa may gitudlo sa Bible na instruction. And most of the wives mo disobey sa Ginoo. Di ba? Kay kasagaran sa mga asawa, iagi man na nilag suggestion na mangguna. Unya, wala man gituman iyang suggestion, nagkagubot ang kalibutan. Kung suggestion ra na, nganong masuko magkagdi tumanon. The decision maker should be the husband. But the husband needs to consider the point of view of the members of the family before mohimo siya final decision. But ang pinaka-core gyud sa iyang decision making should be the Bible. So kung ang suggestion sa asawa, ang suggestion sa mga anak, it contradicts to what God wanted them to do. I-reject ito nila sa mga amahan ang suggestion sa iyang pamilya. Nga naman, ang Ginoo mo'y matuman dapat. Kay ang disobedience nga perting sakita gyud mga igsoon when we disobey God. Kung musupak na ta sa Ginoo, mao na nga ang tudlo gyud sa simbahan mga igsoon kontra gyud ni sa atong unod kay diha gyud ta ma-test kung obedient ba ta o dili. Kay ang kontra sa obedience is the flesh. Kay kung dili nimo na mapildi ang imong flesh, disobedient gyud ka, kay tumanon na nimo pirmi. Unya, tuo na lang gyud mo. Ang kabubuton sa Ginoo di gyud kaganahan. Di gyud kaganahan. Mangisigot tag pipila. Na, kanang sagpaon ang imong wala ipasagpa imong tuo. Ganahan ka? Kanang kawaton imong jacket, i-apil ang cloak. Ugod, pasabot ba? Gikawat imong cellphone, gukda kay watoy load. O na, load na, Ang charger, giapas nimo, Nakawat naman. Saan may kawatan na? Uy, kinsa itong nagkawat, palihog, kuha ang charger din. Kaya madaot ba naglain charger gamiton? Diba, naminaw mo mga igsoon? Kung gusto ka mapuno, hutdi. Asa man ka makakita nakauyon ba itong unod, anak? Kanilang galing, kung gusto ka bubuan ka na kung panalangin nga, wa na'y kabutangan sa imuhang panudlanan, iuli ang tithes. Suko, magayta na. Dili, kamura di ay. Ning graduate naman ko anak, dugay na. Malayan na mga Kristohano na mga igsoon.
kanis pastor, sige na bisag way labot ang tithes ba iya gyud na isingit oy. Pasingit manis pastor. Yung mga kaigsunan dapat adlaw-adlaw remindan ka ana. Kay ang pagpanulis na hitabo matag adlaw. Nakasabot mo? Di man nimo ilahi dayon mo na nakapanulis ka pag abot sa panimbaho. Kay matag adlaw na biya kay madawat diyo-diyo. Ang problema kay ginagmay ron ta to, na 5 pesos ang tithes, na panahon Jisra 100. Di man guni mo ilahi. Kung pag-abot na libo na, libog na tani. Pagkalibugan na yun ani. Wani nalipong si pastor mo. Kadako ani. O ano ni dako na kay imong gitigom, wani mo giuli. Naunsa ka? Pareha naman ang huwam kag kabayo, unya wani mo giuli ni dako naman. Wala asan mo kabayo? Wala ni mo kabayo diri. Ngano di ba akong gihuwaman gamay? Oh, pangita mo kabayo, nakay picture si mo kabayo dia. Sige akong gihuwaman. Naa, o darao. O tanawa o gabarog ka, nara si mong hawak. Tanawa lang kabayo o nara man ni sa ulo nako. Imo di ay na. Abi kay ni dako na di na iyas tag iya. Naunsa ka oy. Napugso na ako lagi na nanailhanan. Aw sige, ug sa nakata sa ato putlang tiil. Ka-bright gid mo. Unsay sulbad ni Solomon diha? Ano ato tungaon ng kabayo. Tungaon! Ang tagiya, mayon na ayaw na lang, iya na lang na. Sakpan. Kaya mo sugot man to. Sugot kay putlong tiil. Kaya mo man ay kasing-kasing ng dili tag-iyagot. Di ba? O karon, kinsa maginay kasing-kasing nato? God. And that is why gibadlong taniya, gitudloan taniya, gitagaan taniya og mutudlo nato, gitagaan taniya gubadlong nato, gitagaan taniya gubantay nato. Mo na nga para makaibaw ta ug makasunod ta sa iya kabubuton so that we could enjoy His plan. Ang iya jud nga plano gyud kung unsaon taniya mahitabo sa atong kinabuhi, unsa man na mapanalanginan ta. Pero because of our flesh nga mo contradict sa kabubuton sa Ginoo because ang atong gusto kana malipay ta dayon ba instant na kalipay. Unya. Kuan man na lifetime nga kadaot man na. Tagana tog example, physical ha. Kung ang imo tanan mga gi-input sa imong lawas puro instant. Instant noodles. Instant coffee. Instant, tanan instant. Tanawa, ang hagbong nimo cancer. Lifetime ang imong suffering. Ngano man, mo nang gitawag ni sag instant kay grabe ang mga preservative ana, grabe ang mga chemicals ana, mga kaigsunan nga gibutang diha para mahimo na siyang dali ra makaon. Oh. Di jud kaganahan atong gamayng sakripisyo ba? Naniman ka, mga karne ron, ihumol na nimo instant. Sa preservative ka, ana. Di ba, kabantay mo na ka nang gisud o ka ng mga aluminum nga pouch. Kunya ihumol ng initubig, na nakay afritada. Na nakay humba. Na kay unsa pa diha mechado ingon na grabe na og preservative. So ganahan magkag instant hala lifetime suffering. So muna sa atong kinabuhi pod spiritual ani sa spiritual ganahan kag instant mga kaigsunan. Mga instant message, mga instant devotional, mga instant mga kanabang mura mag-imo lang basta makabasa na ta ni tapos. Dili oy meditation ang gikinahanglan nimo, dili instant.
Dapat sabton gyud na nimo, and you need to have your personal journey sa pulong sa Ginoo. Understand what the Bible says. Unya kani mga messages nga gihatag sa Ginoo nato diri, this is for us. This is not for them. This is for us. So ikaw dapat mag-review. Paminawa na once in a while, mga igsoon. Review the message of God for you. Sa dihang makakuan ka, nakalimot ka, o sa ganito'y tudlo sa Ginoo ani, maminaw ka balik. Ma-refresh ka. Muna na kanindot. So, di ka ka-disobey. Kaya nga naman, na-reminded makabalik. Because when you disobey, again, there is penalty. Ang disobedience ni King Saul, na-lose niya iyang kingdom. Kita, malus na to atong panalangin, mga kaigsunan. Perting sakita, anak. Kay madamay ang atong pamilya. Madamay ang atoang mga ginsakupan sa kinabuhi, mga igsuon. And we don't want that to happen. Dili ta gusto nga atong anak masakit ang ilang kinabuhi. Because sa musugot mong sa dili, ambot lang ha, sa tarong lang ha, sa tarong nga ginikanan. Once nga naa na kay anak, it is no longer about you. Dili na bahin nimo. Naningkamot ka panginabuhi, not for you, but for your children. Naningkamot ka nga makapundan para nakaikabili nila. Dili na para sa atua. Pero ang subo nga palandungon, na ay mga anak nga dili ka support sa ilang ginikanan nga para raman unta na nila. Nakuha ninyo? So, na ay disobedience. Again, ang disobedience, ginadrive na siya mga kaigsuonan og pride. Pero unsay gikinahanglan nato mga Kristohanon, two things that we really need in our life to be blessed by God. Unsa nang two things? Ako na mamugingnan ani prior. Love and obedience. Duha ra jud. The core of our Christianity should be love. Love. Naggikan sa gugma ang kaluwasan, gidawat nato sa Ginoo, ato gyud nang i-keep sa atong kasing-kasing ang gugma nga gihatag sa Ginoo nato. And to be able to make sure na keep track ta sa kabubuton sa Ginoo, obedience ra gyud mga igsoon. Maunay mo power sa imuhang, ang love may mo power sa imong obedience. The reason nga mo-obey ka because you love the Lord. Minaw ta? Mabita na sa kanang early stage sa kaminyoon, obedient kay mga bana sa asawa. Ang mga asawa gyud magbuot unsay paliton. Kabantay mo. Kay grabe kay gugmas mga bana. Ngadto sa ilang asawa, magkadugay iniiyo sa asawa, adi ko ana. No, kamantay mo atong nga namili og kanang kuan, namili og kanang apple ana, prutas ba? Yung asawa namili. Namili ang asawa niya. Ang bana pod dito siya kuha sa plastic nga pinili na siyang asawa ba? Kuha din siya. Yang gihatag sa asawa. Kanang siya asawa, wag isud sa plastic. Gireject. Ang iyara pinili. Tungod kay gihatag ba siyang bana niya, reject na. Kaway po angod asawaha. Tanang piliyon sa, tanang kuhaon siyang bana, pero dito gud gikuha sa iyang pinili na. Tanang-tanahon pa. Tanawa rin mga asawa, mga igsoon. Tempaing anak ba mo? Papili-pili pa ka-asen indot ani. Ang kanang. Nya ang gigamit kaning usa. Ang kinsa ingon anak mo batasan. Usbana na inyo kinaiya oy. Bisag ginagmay lang, maminaw mo sa inyong bana oy. Kay maanad mo ba? Ikadaot na ninyo mga igsoon. Ikadaot yun na ninyo. Maminaw mo sa inyong authority.
Are you listening? No. Yung mga pastor, what if wako'y bana? Naman kay pastor. Kung wa kay amahan na, naman kay pastor. Kung na kay amahan, paminaw sa imong amahan. Kanindot na kay madaganan. Pero what I'm trying to imply now is, kamong mga anak nga namoy ginikanan, pasalamat mo. Pasalamat mo, paminaw mo, sunod mo, pangutana mo, unsay sunod nga stepping. Kay basin sa sunod, masipyat ka. It is the responsibility of your parents to make sure nga ang imong kinabuhi nindot. Muna, it's no longer about the parents, it is all about the children. And so next page, ang mga anak na sad nato, mao na say mga minyo, diya pa sila ka-realize mga igsoon ngayon ani dining married life. Luoy kayo. At least makaibaw na sila ba? That it's no longer them, it is already dito sa ilang mga anak. So kung ingon ana ang mahitabo mga igsoon, kita nga mga natiguang na mga lulug-lula na ta, mag-enjoy na lang ta sa atong apo, dili ta ma-endure. Pa kasabot ani? Ato na lang i-enjoy ato mga apo ba para makaangkon pa ta og kinabuhing taas-taas. Dili na ta mahimong kanang kanang mabugatan pa ta sa atong mga apo, nahuman naman ta ana. Mastiran. Ni, unsa na imuha doctorate? Nga lifetime ang imong education? Ha? Doctorate na imo? Are you a doctor? Nga kinahanglan pa ka mo eskwela sige? Humana oy. Di ba? Kay mo taas baya kanang mga apo ngano kay ba mo kanang apo kanang kuan kana ka muran na sila og kanang apple of grandma's eyes kay makapalipay na sa mga grandma o grandpa ang mga apo. Kung na yung mga apo bitaw mas spoiled sa ilang mga lulug-lula. Wala kay na spoiled man, guba na kay spoiled good. Unsa may meaning anang spoiled? Napanos. Wala. Nindot kayo ang kuan sa Ginoo, ang sequence sa Ginoo ba sa ato Instruction from the Bible to the family. Kung tumanon lang yun na, hapsay mga kaisunan. Preparado ang mga young people para sa ilang pagsud sa kaminyoon. Ang mga parents, sa dihang natiguang na sila, kalmado ang kinabuhi tungod kay wala na sila gisagubang nga reperonon nga mga anak kay nangabungi ang kinabuhi. Nalimad ka ng tiguwag na kaiga, ikaw pa naningkamot o adto sa DSWD, ikaw pa naningkamot o adto sa asa ning mga libre kaya nga kung anak kung apo way gatas luuya oy. Wala, enjoy na lang mga senyor. Then parang kasabot kung masunod ni. Pero di ni masunod, mga igsoon, ikis-ikis ang kinabuhi. Gubot ang kinabuhi. Pero pwede pa rin nato tarungon. Pwede pa rin nato tarungon. So magsugod sa pagpaminaw nimo sa mensahe, instruction man obey God's word, mga amahan, be the priest. No? Kung walay amahan sa inyong panimalay, ang mama, be the priest. Be the madre. Now, be the teacher of God's word to your children. Sa maning kuan good kay basta pari, ang babay, madre man. Pero wala nagkuan ang Ginoo og madre ha. Pari. Para lang mapasa ang kabubuton sa Ginoo. Para mahimong standard sa atong pagpuyo. Ingon na ragod ka simple. Obedience is the key. Love is the machinery. Kanang mo siya chord ba?
Love is the power sa atong obedience. So I hope nga ato ning nakatunan mga igsoon, because there will be great loss kung naay disobedience. So if you don't want to lose what you have, ang malos ba nato ani is a bright future. Luoy kayo. Ang nindot nga kaugmaon. No, kabantay mo na mga young people, mga kaigsunan, nga nagdali-dali og sud sa dili angay sudlon. Kung sinita mo, di ba? Dili ligon ang pundasyon ba? Malandslide oy. Inig malandslide. Kasi may tabo sa kinabuhi. Gagmay kegdan. Murag wa na andam ba? Mo na. Luoy kay tanaw sa atong mga anak, inigbisit na to silang bahay ba? Lingkod pa. Samantalan ni lingkod, ani? Samantalan, pangita na dagpaagi pa. Di ka maluhoy, ana? Nga ingno nagkapangitan lagpaagi da pa, asa ka makalingkod. Sa sahog na lang unta to, pirti mapong hugawa. Ay. Mo na anak, wana andam. Nga bisang pagpanilhig, di ka mao. Kay sitting pretty. May lagi untag pretty, nga naglingkod. Pretty lazy man. You're so lazy. O say other word na, pretty lazy. Grabe ka tapulan. So I hope nga dili na to i-lose mga igsoon ang bright future sa atong mga anak. Let's teach them obedience. Amen? Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another instruction, Lord, kabahin sa disobedience. Nga dapat dili gyud namo i-embrace ang disobedience sa among kinabuhi, because naagi mga wagtang o mga guba sa among future, even sa among present life. Salamat kay Lord sa imuhang paghigugma o pagpangga namo, reminding us not to destroy our lives sa mga weapon nga gigamit sa yawa to destroy mankind. So please, Lord, help us to be keen. Help us to be keen in listening and to be obedient sa imong mga teachings, so that the devil could not use us and destroy our lives one day. Salamat kay Lord sa imong mga anak nga naminaw karon. I pray that you will bless them sa invitation, dear God, nga muari sila sa atubangan to kneel down before you to thank you for this instruction and the rebukes that they receive from you, O God, this morning. I pray that you will ask forgiveness for it, so that you can continue to lead them and to guide them sa ilahang kinabuhi, so that they could enjoy their life as a believer. Salamat kay Lord once again, and this is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen.